100 flood control project, 540 ang nakalagay ng una flood control project, total of 15.7 billion. For 23, 24, 25. 25, binugbog na nila doon. So, iba pa yung 22. Nung nag-umpisa sila, nag-umpisa na doon. So, ito lang 23, 24, 25, para maliwanag. Ilocos Norte, first district lang. Office of the Department of Public Highways, diretso sa first district local para wala nang bidding. Hinati-hati na kasi bawal doon malalaki. So yung 15.7 billion, hinati-hati nila doon sa daming kontraktor. Meron nga isang ipapakita namin yung isa, hindi magtama. At saka karamihan, wala. Ghost project. And meron man substandard. I-video nyo nga. Paano sa video para makita nila. Ito. Tungayan natin yung ilang larawan na kuha ng team na pinadala ni Ginoong Luis Chavez sa Ilocos Norte para inspeksyonin, i-verifika at alamin ang katotohanan sa mga social media report na maraming flood control projects sa Ilocos Norte ang bala, sira, substandard at maanumalya. Ang una niyong matutunghayan ay kuha sa Barangay Casili, Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay isang flood control project na nagkakahalaga ng 47,022,160.24. Ito ay galing sa GAA 2025 at ang konstruksyon nito ay dapat nagsimula ng February 2025 at natapos noong September 1, 2025. Ito ay may contract number na 25AA0475. Bayad na po yan. Sa mga larawan na ang sinisimento ay putik at ang bakal na ginamit ay substandard. Ang sukat nito dapat, ang kanyang kapal ay dapat 200 mm. Pero makikita niyo sa mga larawan na ito ay 70 mm lamang o 2.76 inches. Ang embankment dapat nito ay dapat hand-laid rock embankment pero hindi inimplementa dahil makikita nyo, ito ay gawa sa putik. Ang susunod na mga larawan na inyo makikita ay sa Barangay Dipilat, Bintan, Ilocos Norte. Ito ay construction, maintenance of flood mitigating structure drainage system. Ang halaga ng proyekto ay 82,024,667.83. Ito ay dapat nagsimula ng February 19, 2024 at dapat natapos ng 31 October 2024. At ang source of fund nito ay GAA 2024. Ngayon, ginagawa pa lang ang proyekto. Nung unang pinuntahan ito ng team ni Ginoong Luis Chavez Singson, wala ito dyan sa kinatatayuan niya. Ibig sabihin, yung 2024 na project, ngayon pa lang ginagawa. Kaya, ang duda... Pero bayad na yan. Bayad na lahat yan. ICI na walang ghost project ang Ilocos Norte noong November 2025 na sinabi mismo ni General Asulin ay hindi totoo. Dahil kung makikita ninyo, ito ay pinukusap pa lang at makikita din ninyo na ang dapat na kapal ng simento nito, yung slab nito, ay dapat nasa 300 mm o 11.80 inches. Pero makikita nyo sa picture, ito ay meron lang 40 mm or 1.5 inch na kapal ng simento. Ang susunod na mga larawan ay isang flood control project na nag-isalign. Mapapansin nyo, ito ay pinagtagpo pero hindi tinadhana.
Mapapansin ninyo na yung bagong istruktura ay hindi nakadikit sa lumang struktura na ayon sa obserbasyon ng engineer, ito ay nagpapahina sa dalawang istruktura. Ang budget ng proyektong yan ay 55 million. Ito ay nasa Bislac River, Barangay Tantangan, Bintar, Ilocos Norte. Phase 2 ang project na ito. So, ibig sabihin, yung kanyang hindi naging tadhana ay phase 1. Nakikita niyo naman ang distansya o yung agwat ng kanilang mga istruktura. Ito ay galing sa GAA 2024 at dapat natapos ito ng April 2025. Yung sunod ay yung flood control project na hindi sila magkatagpo. Sila ay magkatiwalay. Nakikita nyo sa litrato na itong proyektong ito na may halagang 39,199,941.52 ay isang proyekto na yung nasa kanan makikita nyo na nakahiwalay doon sa lumang istruktura. Ang sunod na proyekto ay again isang flood control project na 72,374,852.10 ang presyo. Ito ay dapat tapos na noong October 2024 pero ngayon pa lang ginagawa. Itong proyektong ito ay nasa Tandangan Bridge, last bank ng Bintar, Ilocos Norte. At ang huli ay ang construction at rehabilitation of flood mitigating facility within major river basins and principal rivers, construction of flood mitigating structures along the Wagner River Basin. Ito ay nasa Barangay Gabo, Ilocos Norte. Ang halaga nito ay 48,999,813.46. Dapat tapos na ito ng 18 October 2024. Kaya lang, ito ay nawasak. At ito ay inuupoy pa rin hanggang ngayon. Ayon sa ating reliable sources na ang anim na contractors na ginamit dito sa mga proyekto, karamihan ng mga proyekto sa Ilocos Norte ay una yung 1116 Construction Corporation na pag-aari ni representative ng mga anak ni Congressman Ferdinand Beltran ng Magsasaka Party List, ang owner ng Third Star Builders Contractor, isa sa mga 11 contractors ng maanumalyang proyekto na binanggit ni Senator Bill Lacson sa kanyang privilege speech. Yung iba naman ay gawa ng Metropolitan Builders and Construction Supply na pagmamayari ng Mayor ng Lawag, Ilocos Norte na si James Brian Q. Alcid na isang political protege ng mga Marcos. At ang BJMP Construction Supply na pag-aari ni Junio Benvenido E. Maracao na may opisina sa Antipolo City. Finally, ang sinasabi ay mayroon 551 flood control projects ang DPWH sa First District, Ilocos Norte. Ngunit hindi mahanap lahat ng team na pinadala ni Governor Luis Chavez Singson ang mga flood control projects at pinagdudutahan na ito ay mga ghost project. Ipapakita namin yung isang mapa kung saan makikita niyo yung kabuuan ng mga flood control projects sa buong Ilocos Norte 1st District Engineering Office. At mapapansin niyo na sa Lasalabat, halos silang lahat magkakapareho lang ang mga kontratista na binibigyan ng award sa paggawa ng flood control projects. Ang nakapagtataka sa parehong buwan, sa susunod na buwan, palagi silang nananalo at kung iisipin niyo, paano pa nila magagampangan ang pagbuo ng
proyekto kung halos sila na lang lahat ang nagtatrabaho at gumagawa ng mga proyekto nito sa buong taon dyan sa inyong kustode. Yun pong mga project doon, sa district lang binibid, para inaayos nilang bidding doon. So, hindi na dumadaan sa region, diretso. 15.7 billion, 23, 24, 25, pero about 22 doon. Nung bago upo sila. Kukunti lang yun. Pero nakakapagtaka rin, kaya sila kapag-generate ng maraming pundo, mali-maleta, bawat contractor na kukuha, nagbabayad ng 25%. At binabayaran kagad. Umpisan pa lang, bayad na. Hindi yung may down payment na hindi yung nagda-down lang. Bayad lahat. Kaya naibibigay nila kagad yung 25%. Yung iba mas malaki pa. Kaya maraming mali-maleta dahil lahat buong Pilipinas gano'n ang ginawa. Yung mga yung mga contractor, meron naman iba pero yung iba hindi na ginawa dahil hindi na kaya sa tinatanggal na porsyento. So, totoo po yung mali-maleta. Sa next, natin, yung mga Marines, yun ang mga tunay na testigo. Yun ang tunay na mga bagong bayani natin at di natatakot pagsalita. Marami po silang lalabas at marami po silang sasabihin. Kaya lang, hindi inimbestiga yung sinasabi, sila inimbestiga. Baliktad. Kung sabihin mo totoo, ikulong. Si Diskaya, nagsabi ng totoo, kinulong sila mag-asawa, kawawa naman. Nagbayad lang yun, binigyan ng project. So, anong magagawa niya? Bayad sila ng 25%, binabayaran naman kagad sila. So, yun po ang katotohanan dyan. So, yun po ngayon, sa ngayon, marami pa po mga kalukuhan ang Marcos family. So, sa next, I hope, imbitahan ko kayo lahat sa susunod na press con, ilalabas ko lahat para marami pa. We are only talking here about flood control. Lahat, halos pinapatulan nila lahat ng pera. Marami po. Para di ba nito ang ating kababayan, flood control lang muna tayo. Wow. Ito po bang mga contractors sa Ilocos Norte ay naimbestigahan? Hindi sila investigahan eh. Kakampi nila lahat eh. Pero nakuha ng lahat ng mga pera, 25%. Kaya yung mga iba, hindi na ginagawa. Yung iba, binalikan namin, ginagawa na, tinatakpan lang. Pero nakuha na namin ng picture na may date, yung camera na may date. So, mas anong gawin pa nila ngayon, hindi na nila mapapagtakpan. Sa dami ng ninakaw, hindi po nila mapapagtakpan itong kalukuhan na ginawa itong Marcos administration. Ito lang ang presidente, walang project. Walang project. 5,500 flood control, wala po. Hanapin nyo, buong Pilipinas. Pinasyalan ko na po lahat, nakausap ko na po yung mga tao. Yung pinunta niya sa Bulacan, unang-una, ghost project. Siya mismo, inimbestiga niya, nandun pa. Ghost project talaga. Pinabalikan ko, ganun pa rin. Wala nang magawa eh. Hindi na nila ginagawa dahil nakuha ng pera yung mga kontraktor. So pagkatapos po na mag-asawang Diskaya, sa palagay niyo po, wala na bang susunod na maiimbestigahang contractors? Yung magsasabi ng totoo. Ako, nagsasabi ng totoo, pinayalan nila ako ng plunder. Available yun, hindi naman totoo eh, kaya hindi nila masampa para lang masabi na may kaso kong plunder. Etong ginagawa nila ang plunder. Billions, billion. Yeah, ito ang plunder talaga.
conspiracy sa susunod, papakita ko paano nag-umarte-arte si BBM na dinannounce niya lahat yung mga binagbintangan niya, yung mga nagnanakaw na kabad ng bayan. Kung paano nila ginawa, dokumentado po yun. Naka-video ko lahat yun. Para hindi malitong tao, yun, dito lang muna. Good morning. Paparating na naman po ang SONA. Anong tingin mong laman kaya ng SONA niya, sir? Walang nakakalam. Wala nang naniniwala kay BBM. Kung ano man ang sabihin dyan, di ako naniniwala. Hanggat di ba imbestigan yung mga mali-maleta, natutuo yun, ang dami ng testigo, walang mangyayari sa ating bansa. Tuloy-tuloy, ito, kung hindi natin sila pahintuin, kung hindi imbestigahan yung mga... Wala nang batas eh. Nasaan yung ombudsman? Bakit hindi nila imbestigahan? Sabi nila, kakasuhan si Martin Romualdez. Bakit wala na, tahimik na sila? Dahil may bob ang presidente. Suminto na eh. Kakasuhan namin. In fact, binigyan na yata ng order na hindi pwede lumabas. Bakit suminto na sila? Natakot sila kay Martin. At hindi na rin tinuloy ni Martin dahil pareho sila eh. So, hindi kaya dahil kung 5 or 3% pa lang ng SOP na sa palasyo, kaya sila nagsalita para igunyan yung flood control. Nagsalita si? Hindi kaya dahil konti na lang nakarating sa palasyo, mga 5 or 3% pa lang ng SOP, kaya sila nagsalita dahil. Wala, hindi sila sinasagot. Wala. Bari wala. Yung bang sinasabi nila. I mean, hindi sila siguro sasalita kung malaki-laki na pupunta sa kanila. Wala. Dead ba nila ito? Hindi na sinasagot. Well, tayo natin, inahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy nakasuhan? So, nagsisinungaling yung ombudsman kung hindi niya kasuhan si Martin Romualdez. Kaya walang perfect crime. Dokumentado lahat to. Mahuli sila dahil sa dami ng ninakaw. Ngayon lang nangyari sa ating bansa ito. Pero ang kawawa, mga Pilipino, tayo. Utang natin, 19 trillion, 2 trillion yearly and debt payment, lumalaki na lumalaki. Wala silang concern dahil pagkatapos ng term, tatakbo na yan. Huwag tayo pumayag po. Kailangan maimbestiga po ito sa tulong ng lahat. All sector, religious organizations, and also the military and police, alam nyo nangyayari, ba't kayo tahimik? Kung tatahimik kayo, history will judge you. Bakit kayo hindi gumalaw nung naglakawan ng ganitong kalaki? May budget ba? Or kung walang budget, bakit di sila tumulong? Sabihin nyo lang kako na ayaw nyo grabe korupsyon. Yun ang hiningi ko sa mga Armed Forces of the Philippines, PNP. Sabihin lang nila, ayaw namin grabe korupsyon. Huwag nyo sabihin, withdrawal support. I dare them. Wala magsasabi. Dapat magsalita sila dahil kung pahintuin nila ito, kung maliligtas pa natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ang worry ko rito ang kinabukasan ng mga kabataan. Wala nang kinabukasan po. Babagsak itong gobyerno natin. Maski sino pa uupo. Bakit nila binabadali si impeachment ni Inday Sara? Yun ang priority nila. Tagalin mo na yun para wala silang kalaban sa 28. Kung makakalusot sila. Bakit hindi magsalita? Etong linabas ko ngayon, nakikiusap din ako sa Senado. Tignan niyo po ito, ang liwanag. Imbestigahan niyo po si Ombudsman, Martin Romualdez, bakit hindi kaya nakasuhan? Nagsalita. Sinabi niya, may pangalan pa sinabi Public Works and Highways. And the executive. Hindi ako mag-isa na bababa dito, sabi niya. Takutan lang eh.
Natakot si Marcos, natakot ang ombudsman, hindi na kinasuhan. Kung totoo, kasuhan nila. Bakit sila tahimik? Dahil maliwanag pa sa buwan. So mga kababayan, nakikiusap po ako, suportahan natin po itong mga sinabi ko para mapahinto lahat tong graft and corruption. Di po, walang hinto ito. Flood control lang ito. Ibang department, mas marami pa. Sir, ano pong aasahan namin ng mga susunod na hakbang po po ninyo? Well, kung di sila imbestiga, marami pa ako ilalabas. Pero hindi mo na, para hindi mawala ang issue ngayon, flood control. Wala na akong pag-asa mapunta sa Senate eh. Dahil kinancel nila, wala nang notice. So ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kaya sa taong bayan na ako nagsusumbong. Sir, ano po yung reaction niyo sa pupush po ng tambalang Sara, Inday Sara and Manong Champion? Hindi ako tatakbo, Vice. Hindi ako tatakbo. Nagpapasalamat ako sa sumusuporta pero if ever natatakbo ako, it's either Senate or local. Pero definitely hindi Vice. Hindi ako Vice. Walang trabaho ang Vice eh. Senate para tignan ko yung mga nakawan sa Senado. Sir, sa tingin niyo, sapat po ba yung ginagawa nilang pag-iimbestiga sa flood control o kulang na kulang? Nabanggit din po ninyo na para di-deflect po nila yung issue. Di ba yung... Kulang na kulang ang? Sa tingin niyo po ba kulang na kulang yung ginagawa nila pag-iimbestiga ngayon? Yung ICI, kakampi nila eh. Yung Chairman Reyes, imbestiga pa lang sa Senate. Oy, di nyo pwede ilagay yan. Kinulong pa. Nagsabi ng totoo, si Diskaya. Lahat na sinabi doon, sinara kagad ng Senate. Wala nang PB. Kung isang Chavit Singson ay nabigyan ng pagkakataon na mag-witness sa Senado, palagay niyo na ilang contractor o ilan ang mga pwedeng makulong sa dami ng mga anomalyang pwede niyo ibunyag? Well, sinasabi ko na, hindi magagawa ang contractor yan kung hindi gawa ang Malacanang. The government cannot solve this because the government is the problem. Nakailang rallies naman na dito, pero parang wala pa rin pong nangyayari. Ano pa po yung sa tingin niyo pwede natin gawin kung yung panawagan niyo po sa taong bayan, kung ang gobyerno nga po may problema? Yun nga, kaya nananawagan ako na sama-sama po tayo lahat. Suportahan ito para mapahinto na ang mga anomalya na tuloy-tuloy. Lalo tayong nababaon sa utang. Isipin natin ang mga future, ang mga kinabukasan ng mga kabataan. Mga nasa Congress, mga naka-Senate na sila dapat makatulong. Itingnan nyo yung sasalita sa Congress, kinukulong, kinakasuhan. So lahat ng kinakasuhan. Ako kinasuhan din, pero fake. Plunder, available yan. Kung totoo yan, di kulong ako. Pero linagay lang doon para may kaso ako sa record. Ikaw, ganito ko naman kay Jason, sa anong masasabi niyo doon? May nagsasabing silent martial law daw yung ginawa sa kanya. Si? Jason sa po. Dahil inaresto po si Jason sa dahil sa mga akusasyon niya tungkol sa pagkakasakit ng presidente. Hindi ko na ano yun. Silent martial law ang ginawa. Na maaring maulit pa po sa ibang taga-media. Ina-arresto po yung mga... Ay, na-arresto yung one. Well, nagagawa nila lahat ang gusto nila eh. Basta, hindi maganda sa kanila. At papasalamat ako sa mga media na naglalabas ng katotohanan. Yung mga iba, tahimik, hindi nilalabas. So, I hope, tulong nyo sa ating bansa, isipin nyo kinabukasan ang mga kabataan. Future of our children, isipin nyo po. Kailangan ilabas nyo ito dahil yung mga iba hindi lumalabas. So,
Dok, may nakikita pa nga po kayong pag-asa na mariresolve pa natin itong flood control or matatapos na lang po ang term ni Pangulong Bongbong na Matapos to kung sama-sama tayo lahat. Kung magising ang kababayan natin Pilipino, magising po kayo dahil linuloko na lang po tayo itong gobyerno ito. Yun na lang, hamon ko. Kasuhan nila si Martin Romualdez, nagsalita ng ombudsman eh. We will file a case. O, di ba ebidensya sila? Bakit hindi tinuloy? Si Martin Romualdez, bakit hindi niya tinuloy? Executive, Bongbong Marcos na yun. Nagkaregluhan na. Ang kung hindi sila tutuloy, hindi totoo na itong gobyerno ito. Puro perang, marami pa akong alam na pera na pinagkakaperahan nila. So, sa susunod po, mas marami po. Rob, nung sinabi ni PBBM na nahuli na si Saldico, naniwala ba kayo sa kanya? Hindi ba nahuli? Unang-una, hindi pabor sa kanila na huliin nila si Saldico. Pag mahuli si Saldico, ikukulong nila, hindi pagsasalitain, masama yun. Papatayin nila, mas masama, kagaya ginawa nila kay Ninoy Aquino, pinatay nila. Yun, kung patayin nila sa Saldico, babagsak si... Lalong, wala nang iba bintangan ng tao. Dahil sila nagkaso. Hindi gagalaw ang DOJ, hindi gagalaw ang Busbang, walang paintulot ang presidente. Now, sa paglabas ni Martin, yun, tingnan natin kung sincere ang Busbang, kasuhan nila. Hindi sila nagsasabi ng totoo, hindi sila kakasuhan. Madali naman nila kasuhan, magsisino eh. So, hindi po sila nagsasabi. Doon natin malalaman na hindi nagsasabi totoo ng mga administrasyon. Dahil marami po yan, marami. Kung makita nyo lahat, nakakatakot. Wala silang ginawa kung hindi gumawa ng pera. Ibig sabihin ko, pag sinabi ulit ni PBBM na nahuli na si Saldico, hindi kayo maniniwala. Hindi. Hindi nuhuli yun. Mahuli man, hindi pabor sa kanila eh. Huliin nila, magsalita, testigo yun. Maliban na lang kung gawin nila yung ginawa kay mga Sara mag-asawa. Nagsabi totoo, kinulong na. Anong kasalanan nila, Sara Vizcaya, tumupad lang sa utos. Ganon ang ginawa ng gobyerno. Ginamit lahat ng public and highways contractors para mag-generate ng maraming pondo. Magbayad ka ng 25%, babayaran ka agad yung project mo. Pero bawas lang 25%. Yung mga iba, subcontract, lalong walang matitira. So karamihan, ghost project. We are talking only here of the first district of Ilocos Norte. Wala pa yung second district. Wala rin kayong makita ron. So dito lang kay Sandro, nandito na lahat ng mga ghost project and substandard. Nakita nyo naman, pinakita na namin, dokumentado po lahat. Nasa akin po lahat yung listahan ng project ng 23, 24. Public Works and Highways lang ito. Galing sa Malacanang, galing sa Public Works and Highways, sa mga record. Go, sa tagal nyo na po sa Ilocos, sa pinakita nyo pong picture na nandyan yung mga ghost project o nandyan yung mga hindi natapos na project. Nung pinuntahan nyo po, nagpunta po kayo ng wala. Tapos, bakit po nung bumalik kayo after a year, parang may mga tinatayo na mga substandard na project na katulad ng pinakita kanina? Hindi na obra yun dahil may date. Nung pinabalikan namin, may gumagawa, pero putik pa rin ang tinatakpan. Hindi naman putik, dapat is bato, sa semento, bakal. Wala. Binandali nila, putik na lang sa semento na. Yun po ba ang reason, Go, kung bakit nagsasuffer ang mga taga-Ilocos sa pagbaha? Tuwing bagyo, mataas po ang tubig baha. Yun po ba ang dahilan dahil sa mga projects na hindi natapos? Buong Pilipinas. Kaya, ngayon, baha pa sa Bulacan. Sa Visayas, ganoon din.
Wala pong yung sinasabi ni BBM. Kaya hindi nagsabi ng katotohanan si BBM dahil I built 5,000. Harap natin lahat sa SUNA. 5,500 project. Wala po yun. Yun ang imbestigahan sa Senado. Iba yung imbestigahan eh. Concentration nila yung eleksyon ng 28 para walang kalaban, kasuhan si Sara at all costs kung ano-ano pinatestigo. Yung tumestigo kay Vice Inday Sara na Madriaga ba yun? Professional scammer yun. I-scam din ako rito, hinuli ko, pinakulong ko nga eh. Armado na sila, in-scam ako rito, hinuli wala, may mga baril. So, professional yun. At ang madalas na ginagawa yun, papakamatay pa. Maarte yun. Iiyak-iyak sa nung sa court, pakamatay, hindi batay. So, lahat, hindi na sila nakapili ng credible na witness. At ulit-ulit pa sa yung congresswoman na nagsabi, nakatawa pa sila, are you crying? I think you're crying. Gov, anong pang-i-scam ginawa sa inyo ni Madriaga? Hindi, pinuntan, nakipag-picture sa akin, tapos nakipagkaibigan. Lahat naman ng tao nagpupunta rin, nagpapapicture eh. So, kinaibigan ako, tapos sinabi na, that was during the time of, ang kwento ko, yung time ni Noynoy Aquino. Tulungan mo nga ako, itong kapatid ni Noynoy na kapatid sa labas. Daming dalang PSG, di PSG, mga scammer. Kaya nagtataka ako, bakit ako? Hindi, kasi ang daming rason. So, binigyan ko ng pera, tapos balik sila. Meron kami video, bibigyan namin sa'yo. Dami namin deliver na, ito mga witnesses, PSG, na video. Kung totoo yan, sige, bigyan nyo sa akin. Pero kailangan gastusan natin. 10 million hiningi sa akin. Ha? 10 million ako. Tinawag ko yung security ko. Bantayan nyo nga lahat to, kapkapan nyo lahat ako. Umamin lahat sila. Yung kapatid ni Noynoy na sinasabi, patawarin mo ako, sir. Janitor lang ako sa isang eskwelahan. Natakot ako dahil marami silang baril. So mga scammer, lahat yung PSG, puro scammer. Headed by Madriaga. Gov, sa lahat po ng mga nabanggit nyo ngayon dito po sa press con, hinggil nga po dyan sa flood control anomaly, may plan po ba tayo na mag-file ng case sa Office of the Ombudsman? Walang mangyayari sa ombudsman dahil appointee ni Marcos eh. Pagtatakpan nila. Hinahamon ko na lang, hindi na pwede ako mag-file. Hindi na kailangan. Kasuhan lang si Martin. As they promised. They announced it. In-announce sila, dapat may isang salita tayong lahat. Ako po, hindi ako magsisinungaling, meron ako isang salita. Yun lang pwede kong pangyabang. Kaya ngayon, kinakalkal nila ako, gusto akong kausuhan, kung ano-ano. Marami pa, sasabihin ko lahat yung totoong kagahaman nila. Greediness is always the downfall of everybody. Gahaman. Gahaman po sila. Sobra-sobra na po ang nawala sa ating bansa. Wala ka ba lumutang ibang contractor para i-deal yung gobyerno tungkol dun sa anomalya ng flood control? Kasi sa lahat ng mga diskaya lang naglakas loob na para ibunan ng buong katotohanan. So kailangan hindi na kailangan ng mga sinabi ko, bisigan lang eh. Kung yun, mawawala na naman tayo sa flood control. Ikukulong lang pang magsabi ng totoo. Pero, imbestigan nila si Martin Romualdez, magsasalita lahat. Baka suportahan pa ang taong bayan kung magsabi ng totoo si Martin. Balang araw, ilalaglag din niya yan eh. Itutuloy niya, pero nasa kamay nila. Kung totoo yung sinasabi, kakasuhan nila, kasuhan na nila. Kung totoo yung sinasabi ni Martin Romualdez, ituloy niya. Hindi nila magawa dahil mastermind si BBM. So maliwanag po lahat.
ang sinabi ko ngayon. Marami po ako ilalabas. Wala na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. I hope na lumabas ito. Para gawin nyo na lang ito, ilabas para sa taong bayan, para sa kinabukasan ng mga kabataan. Pati mga pulis, general, mga namumuno sa pulis and military, may mga anak po kayo, may mga apo. Isipin nyo po kung wala na silang kinabukasan kung itutuloy ito. And as I have mentioned, history will judge you. Pag natapos ang termino nyo lahat, bakit kayo hindi nagsalita noon, nagdanakawan? Anong ginawa nyo? Pinotektahan nyo sila? So, ako nga, history will judge them kung ayaw nila magsalita. Okay? Thank you, Manong. Maraming salamat po sa inyo lahat.